Magandang araw po mga kapartner, mga ka-59 na muli welcome. At yun na nga at grabe. Talagang itong ginawa ng Kongreso At dito makikita mo kung gaano kawalang modo itong mga kongresista. Isipin mo nagsasalita si Representative Franz Castro, bibiro mo pinatayan ng ng mic O isipin mo yung kahayupan na yan. Talagang dito makikita mo talagang mababakas mo kung sino talaga yung mga walang hiya sa gobyerno Kung sino talaga yung mga walang modo kung sino talaga yung mga kasabwat Talagang dito makikita mo ang gobyerno rito talagang mga bastos mga magnanakaw na mga bastos pa. Isipin mo yung nagsasalita yung tao si Representative Franz Castro nagsasalita, bigla niyong papatayin yung mic. Pero pag pabor sa inyo pag pabor sa inyo hinahayaan yung magsalita, pero pag hindi pabor sa inyo, hindi nyo gusto yung mga tanong, pinapatayan nyo ng mic. Talagang dito makikita mo ang gobyerno talagang talagang kumbaga sa sa buwatan sa kahayupan, sa buwatan sa pagnanakaw, kampi-kampihan takipan ng katarantaduhan O isipin mo tinatanong lang ni Franz Castro kung saan napunta yung 125 million. Yung 125 million yung pala yung tira ni BP Leni. Yung pala yung tira ni BP Leni yun, yung 125 million budget. Yung pala yung tira ni dating Vice President Leni Robredo. Ngayon pinalalabas nila confidential fund daw yun. Nung bago pag-upo 2022 wala pang confidential fund dun si BP Leni hindi naman tumanggap ng confidential fund yun. Saan napunta yun? Yung 125 million na yun. Kaya dito makikita mo talagang sinasabi na nga natin, talagang ang problema talaga dito sa gobyerno natin yung mga swapang yung mga ganib sa kapangyarihan. Yung mga swapang, yung mga ganib, yung mga mukhang kwarta, yun na sumisira sa bansa natin di ba? Na sumisira Taong bayan ba sumisira sa bansa natin? Hindi. Sila nagwawasak sa bansa natin. Tapos itong mga hayop na to, itong mga magnanakaw na to, ito sila Sara Duterte, ito matatapang pa to biruin mo nagnakaw, kung sino pa yung mga magnanakaw, yung pa yung matatapang. Pag pinuna mo, yung pa yung matatapang Kala mo itong mga hayop na to pag-aari nila gobyerno Akala nila nasa gobyerno sila. Akala nila lahat ng gusto nila wala nang accountability, wala nang pananagutan, wala na tayong karapatan na magtanong kung saan ginastos yung 125 million. Isipin mo yun, budget pa pala ni Vice President Leni Robredo yun. Kundi mga gago itong mga to, talagang dito makikita mo sus Mariosep talagang lahat. Isipin mo yan, hindi masagot bigla na lang lumayas di ba? Ang bilis Hindi ko na nga nakita si Sara Duterte nung itinanong ni ni Franz Castro, di ba? Di ba itinatanong pa lang ni Franz Castro yung 125 million. Ang bilis parang kabuti na nawala di ba? Yung kabuti mabilis sumulpot ito yung kabuti na madaling mawala Ang bilis di ba? Kung napunan nyo mga kapartner, alam na kaagad planado na kaagad di ba? Yung itatanong pala, nag-i-intro pa lang si Representative Franz Castro ng party list
Oh, nagtatanong pa lang, oh. Nag-i-intro pa nga lang si si Representative Franz Castro. Nag-i-intro pa lang Ang bilis lumayas 'di ba, napunan nyo? Parang kabote na nawala Talagang dito makikita mo wala Talagang paano tayo aangat kung ang gobyerno sa buwatan, kampi-kampihan, sa buwata sa katarantaduhan, sa buwata sa pagnanakaw, kung saan makikinabang doon tong mga hayop na to 'di ba? Kumbaga sa para mga baboy Australiano ito. Itong kongreso para mga baboy. Kung nasaan yung darak, doon sila isipin mo yan, 'di ba? Imbis na magtanong kung saan ginastos yung 125,000, ano ginawa ng mga kongresista? Pinagtakpan itong mga walang hiyang ito Kaya dito makikita mo puro panloloko na itong mga animal na to wala nang magawang matino talagang mga swapang mga ganib, mga sakim sa kapangyarihan, itong mga animal na to. Diba? Sipin mo yung mga kahayupan na yan. Tapos sasabihin nila, kunwari galit sila sa korap, pero sa mga magnanakaw hindi sila galit. Itong mga Duterte, 'di ba, nagpapanggap pa itong mga hayop na to Nagalit kunwari sila sa magnanakaw 'di ba? Kunwari yan, galit sila sa korap, pero sa magnanakaw hindi sila galit. Galit sila sa korap, pero pag sila nagnakaw, hindi sila galit. Kundi mga gago ito. Talagang dito makikita mo wala na ang gobyerno natin. Talagang kumbaga sa sindikato na itong gobyerno natin. Wala kampi-kampihan Sindikato na yun, pagkakampi-kampihan, sabwatan, ano tawag nyo ron? Di ba sindikato na yun? Paninindikato na. Lalong-lalo na dyan sa kongreso. Ang dami sindikato dyan. Di ba? Isipin mo, imbis na sana magtulungan sila, magkampi-kampi sila para sa taong bayan, para sa paglaban sa korupsyon, 'di ba? Magkampi-kampi sila. Iba man sila ng paniniwala, iba man sila ng pinapanigan, pero pagkakapakanan na ng bansa, dapat magkampi-kampi sila wala katulad niya sa korupsyon. 'Di ba? Para malaman yung korupsyon na yan, kung sino talaga yung mga politikong korap at patalsikin nila, sama-sama nilang patalsikin. Paano mababago itong bansa natin kung mga ganito, mga nagtataki pa, mga nagsasabuatan sa katarantaduhan? Biruin mo, dapat nga magtanong sila 'di ba? Dapat nga panigan nila si Franz Castro, Representative Franz Castro. 'Di ba? Suportahan nila, pero ano ginawa nila? 'Di ba? Pinagtakpan nila si Sara Duterte. Imbis na suportahan nila si Franz Castro, ano ginawa? Pinagtakpan nila si Sara Duterte. Biruin mo, ang bilis nawala kung napunan nyo, ang bilis 'di ba? Nag-i-intro pa lang si Franz Castro nawala na sa kinauupuan si Sara Duterte nawala na, asan na, 'di ba? Ang bilis tumayo kundi mga gago ito, talaga sabwatan. Kaya yung yan na mga congressman dyan, mga sindikato na yan, mga yan paninindikato na. Hindi na naglilingkod sa taong bayan yan Ang pinaglilingkuran nila kung saan sila kikita, doon sila yan ang pinaglilingkuran nila, sarili nila. Kung saan sila makikinabang, doon sila ganyan yung mga yan.
Ganyang kaswapang yung mga yan, mga kongresista. Mga walang iyaya mga yan eh. Oh, imbis na suportahan nila si Franz Castro para panagutin eh. 'Di ba? Para labanan ng korupsyon. Pero ano ginagawa nito mga kongresistang ito? Kinakampihan pa. Oh, yung mga korap eh. Oh, tapos sasabihin nyo, kunwari, galit kayo sa magnanakaw. Oh, 'di ba? Kunwari, galit sila sa magnanakaw, labas sila sa magnanakaw. Pero hindi kayo galit sa korap. Kundi kayo isang talaksan ng mga luko-luko eh. Kaya dito talagang ano na to, paninindikaton eh. Ha? Wala nang maaasahan ang taong bayan na sana. Ha? Yan ang pagkakataon para sugpuin ng korupsyon eh. Pero ano ginagawa nito? 'Di ba? Yun sana ang pagkakataon eh. Na imbestigahan sana yung 125 million kung saan napunta yan. Oh, pinalalabas nila confidential pa eh. Nung mga panahon na yun wala pang confidential fund doon eh. Si Leni Robredo hindi naman tumanggap ng confidential fund yun. Pero pinalalabas nila confidential fund. Hindi pa naman naaaprubahan nun. Oh, yung budget ng confidential fund doon yung 2022. Oh, 'di ba? O isa napunta yung 120. Saan napunta yung 125? Oh, biruin mo 19 days. Biruin mo 19 days naubos eh. Oh. Inubos 19 days Kailangan maubos yun eh. O isipin mo yun. Oh, kailangan masimot yun eh. Para panibagong budget na naman. Talagang dito makikita mo puro panloloko na lang ito. Itong gobyernong ito. Wala na. Talagang kaawa-awa na itong bansa natin mga kapartner pagka ganitong klase mga nakaupo. Oh. 'Di ba? Imbis na sagutin sana yung tanong kung saan napunta yung 125 eh. 'Di ba? Million eh. Bakit hindi nila maisagot? Ba't hindi nila maisagot? 'Di ba? Ba't di nila kayang sagutin? Tapos pinagtatakpan pa nitong mga hayop, itong mga animal na kongresista. Katulad nito sila Sandro Marcos. Ito si Sandro Marcos, kabata-bata. Sinungaling na itong hayop na to. Kabata-bata, marunong na manloko eh. Kabata-bata, natututo ng ano eh. Kumbaga sa ano, natututo ng mangurakot eh. Itong batang ito. Talagang natuto eh. Like father, like son nga eh. 'Di ba? Kung ano yung ugali ng ama, ganun din ang ugali ng anak eh. Biruin mo, natututong magsinungaling, natututong manloko, kabata-bata. Itong Sandro Marcos na to, nakakaawa ang bansang Pilipinas. Kung ganitong klase ang uupo, ganitong klase ang mga taong uupo, ganitong klase ang mga leader, ang mga naninilbihan sa bansa natin, mga walang hiya. Oh, paano na ang bansa natin? Oh, dito pa lang eh. Biruin mo 125 million ginastos mo. 'Di ba? Habang ang sambayan ng Pilipino sa kalagitnaan ng kahirapan. Talagang etong mga hayop na to wala nang buto sa gulugod eh. 'Di ba? Imbis na sana, buti sana yung 125 million eh. Kung 'di ba? Kung may transparency sila eh. Halimbawa, yung 125 million ginamit sa kabutihan o ginamit, halimbawa, nagpagawa ng hospital, nagpagawa ng eskwelahan libre, o nagpagawa ng hospital, nagpagawa ng 'di ba? May pruweba. Ay walang problema. 'Di ba? Hindi nila maipaliwanag eh. Kung saan nila ginastos eh yung 125 million eh. 'Di ba? Okay lang sana eh kung may pinaggastusan talaga eh. 'Di ba? Wala eh. Basta lumayas na lang. Tinanong ni Franz Castro kung saan napunta yung 125 million. Lumayas kaagad ng bilis ni Sara eh. 'Di ba? Mabilis pa mandugas eh.
Mabilis pang ano kumbaga sa mandurukot, mabilis pa sa alas 4 eh. 'Di ba? Kung napunan nyo, nag-i-intro pa lang si Franz Castro. Nawala na si Sara eh. 'Di ba? Ang bilis ng tayo eh. Kala mo mandurukot sa Quiapo eh. Kala mo yung mga magnanakaw, ganun kabilis na nawala si Sara. 'Di ba? Kung napunan nyo, nagsasalita pa lang, nag-i-intro pa lang ha. Si Franz Castro tumayo na eh. 'Di ba? Hindi na natin nakita si Sara eh. Ganun kabilis. Grabe. Talagang dito makikita mo, wala itong gobyernong ito. Talagang alam mo na ang pakay nitong mga hayop na to. Alam mo na, bakas mo na eh. Ang talagang punteriya nitong mga animal na to, makapagnakaw. Nakawan ng taong bayan. Saya din, limusin. Kumbaga sa gusto limasin lahat ang kaban ng taong bayan. Dito sa mga hayop na to, talagang dito, biruin mo, nagsasalita si Franz Castro, talagang dito makikita mo, lumalabas ang tunay na ugali nito mga magnanakaw na to, lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Lumalabas yung mga tunay na pag-uugali. Talagang mga trapo talaga eh. Lalo-lalo na yung babae, yung German. Talagang makikita mo sa pagmumuka, trapon-trapo eh. 'Di ba? Trapon-trapo yung pagmumukha ng babae. 'Di ba? Yung chair, 'di ba? Diyan sa committee, 'di ba? Ng pinag-uusapan yung budget ng Office of the Vice President. Yung chair diyan, 'di ba? Makikita mo yung pagmumukha, talagang trapon-trapo eh. Lalong-lalo na ito si Sandro. Tako po. Diyos ko, talagang bata, talagang makikita mo si Sandro, batang-bata pero natututo ng manloko, natututo ng magsinungaling eh. 'Di ba? Talagang bakas na bakas mo na. Tamo, bata pa lang, walang hiya na. Talagang manang-mana sa tatay niya, si Raulo rin eh. 'Di ba? Talagang may pinagmanahan eh. Kahit si Sara Duterte may pinagmanahan eh. Talagang manang-mana sa tatay niya, si Raulo eh. Galit daw sila sa magnanakaw, pero sa kurap hindi sila galit. Gusto nila sila gagawa eh. Itong mga hayop na to, talagang dito makikita mo mga kapartner, talagang bakas na bakas mo na eh. Ang mga kahayupan eh. Itong mga animal na to, talagang dito nakakaano na. Pero wala silang magawa. Basta sa pagnanakaw eh, ang bibilis eh. 'Di ba? Ang bibilis eh, pero wala silang magawa sa pagtaas ng bilihin. Biruin mo, ang lalaki ng mga budget niya, mga yan. Bilyon-bilyon ng budget. Confidential pa, intelligence pa. Ang lalaki ng budget. Dyan lang sa DPWH 255 billion. Parang ang bilis sa kanila eh. 'Di ba? Ang bilis sa kanila ng mga budget eh. Lahat na-aaprubahan yung mga malalaking budget nila. Yan, katulad niya sa DPWH 255 billion. Ang bilis eh. 'Di ba? May paraan eh. Pero pagtaas ng bilihin, wala na silang paraan kung paano pabababain. Wala na silang paraan kung paano patataasin ang mga sweldo ng mga manggagawa. Pero pag mga budget na pinag-uusapan, talagang makikita mo bilyon-bilyon. 'Di ba? Pag sa kanila may paraan eh. 'Di ba? Pero pag sa taong bayan na, walang paraan eh. Itong mga hayop na to eh. Talagang ganun kawalang hiya itong mga animal na to. Talagang ganun ka animal, ganun ka baboy eh. Itong mga hayop na to, lalong-lalo na dyan sa Kongreso, kahit sa Senado. Imbis na sana pagtulungan nilang sugpuin ng korupsyon eh, wakasan ng korupsyon eh. 'Di ba? Korupsyon 'yan eh. Yung ginawa ni Sara na 'yan, korupsyon 'yan. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos yung 125 million na sobra ni BP Leni yan eh. 'Di ba? Yung 125 million.
Hindi niya alam eh, hindi niya maipaliwanag eh. Okay lang sana kung naiipaliwanag niya eh. 'Di ba? Wala, hindi niya maipaliwanag eh. 'Di ba? Biglang umalis eh, ang bilis eh, 'di ba? Hindi nga, isang kirap lang ng mata, lumayas na eh. Hayop na Sara Duterte to talaga. Ang bilis eh, kala mo yung mga mandurukot sa Quiapo, ganun kabilis. Oh, nag-i-intro pa lang si si Franz Castro eh, lumayas na eh. 'Di ba? Nawala na eh. Oh, isipin mo yan. Oh, talagang dito makikita mo, alam mo na eh, ang mga pakay nitong mga hayop na to. Etong mga animal na to, hindi na naglilingkod dito. Talagang ang punterya nito makapagnakaw. Oh, hindi na naglilingkod dito, wala naman nagawa. Ano ba nagawa? Oh, may nagawa ba? Sa loob ng 1 taon? Mahigit 1 taon, wala naman nagawa eh. Nagpa-cute lang eh. Ito si Sara Duterte. Ganito kahayop itong mga animal na to. Ganito kababoy. Kung paano nila lapastanganin eh. Parang ang gusto nitong mga hayop na to, pag-aari na nila ang gobyerno. Para bang wala na tayong karapatan magtanong eh. Kung saan napunta yung pondo. 'Di ba? Parang ang gusto nila, wala na silang accountability. Basta nasa gobyerno sila, gusto nila, wala na silang pananagutan. Oh. 'Di ba? Ganyang kahayop itong mga animal na to. Sus Mariosep. Talagang wala nang buto sa gulugod ito habang ang biruin mo, habang ang taong bayan naghihirap, nagugutom, 'di ba? Walang malamon, walang makain, walang maalmusal. Pero itong mga hayop na to, itong mga animal na to, lalong-lalo na ito sa Sara Duterte, sa kabila ng kahirapan, nakukuha pang magnakaw itong mga hayop na to. Walang kabusugan ito. Grabe ito, hindi makontento. Talagang mga swapang eh. Mga ganib. Mga ganib sa kwarta, mga ganib sa pera. Oh, taong bayan ba ang sumisira sa bansa natin? Hindi naman eh. Gobyerno ang sumisira sa bansa natin. Gobyerno ang naglalapastangan sa bansa natin. Gobyerno ang gumagahasa sa bansa natin. Tapos mananawagan kayo. Si Mig Subiri mananawagan, tulungan daw sila na pagandahin ng imahe ng Pilipinas. Walang hiya kayo. Kayo bumaboy ng Pilipinas eh. Kayo gumahasa ng Pilipinas eh. Kayo naglapastangan sa Pilipinas. Tapos mananawagan kayo. Puro kayo panloloko eh, mga hinduropot kayo eh. Isipin mo, 'di ba? Oh, dito makikita mo kung gaano ka walang modo. Itong mga kongresistang ito. Biruin mo, nagsasalita yung tao, bigla mo papatayan ng mic. Kundi mga gago ito, bastos. Itong mga kongresistang ito, napakababastos. Isipin mo yan. Tinatanong, para bang wala na tayong karapatan magtanong eh. Kung saan napunta yung 125, 'di ba? Milyon na pera ng taong bayan yun. Pera natin yun. Kundi kayo mga hinduropot kayo, talagang dito, itong gobyernong ito, talagang wala ka na maaasahan. Wala eh. Paano mo masusugpo ang korupsyon? Paano mo masasawata ang korupsyon? Kung pinagtatanggol pa nila ang mga magnanakaw, kung pinagtatanggol pa nila ang involved sa korupsyon, katulad ni Sara Duterte. Paano mo masusugpo yan kung ganito? Kaya katarantaduhan yan itong gobyernong ito. Wala na tayong gobyerno. Tatapatin ko na kayo. May gobyerno pa ba tayo? Dito lang siya nangyari sa Kongreso. Dito lang siya nangyari sa Kongreso, may gobyerno pa ba tayo dyan? Wala na eh. Biruin mo, nagsasalita si Franz Castro, nagtatanong, bigla mong papatayan ng mic.
Oh, yung pa ba may gobyerno pa ba tayo doon? Wala na eh. Puro walang hiya na eh. Kaya yung kongreso na yan, wala na, i-abolish nyo na yan. Buwagin na yan eh. 'Di ba? Wala na eh. Kahit Senado, wala na, i-abolish nyo na yan. Wala na mangyayari dyan. Ha? Hanggat ito mga nakaupo, puro magnanakaw sa gobyerno. Puro walang hiya sa gobyerno. Wala na mangyayari dyan. Tatapatin ko na kayo. Magtapatan na tayo rito. Tayo, derechahan tayo rito eh. Noong pa natin sinasabi yan eh. Oo. Di ba? Galing kay Martis Kapitbahay, korupsyon. Talaga, Idol SG Picha, yung problema ng bansa sa buwatan, sindikato na ang mga kongresista. Talaga sindikato na yan. Sa buwatan na yan eh. Pagkakampi-kampihan, sa buwatan, takipan ng katarantaduhan, no, tawag mo ron. Di sindikato na. Paninindikato na yan eh. Oo, di ba? Ginagawa na lang sindikato yung gobyerno. Oh, 'di ba? Walang iya kayo. Galing kay Dominador Dominador Chan ba to? Dominador Chan, nakakalungkot ang kalagayan ng ating Pilipinas ngayon na pinamumugaran na ng mga korap na ang mga mambabatas. I feel hopeless, another oh, 'di ba? O galing kay galing kay Earl Samiedos. Itong mga tao ng pahirap sa ating bayan, sana magising na ang taong bayan na itong mga grupo huwag nang iboto. Yun na nga eh. 'Di ba? Itong mga hayop na to, sila Sandro, ito talagang dito makikita mo. Hindi ka maaawa rito sa batang ito. Ako tatay nito, kahihiya ko tong anak ko. Isipin mo yan, puro panloloko eh. Puro panloloko eh. Ang natututo nitong batang ito. Dahil saan? Sa ama eh. Namamana sa ama. Yung mga panloloko, pambubola, yan. Namamana sa ama yan. Kaya kawawa itong bata na to. Bata pa lang eh, walang hiyan eh. Ito Sandro na to. Nakakawa. Ang bansa natin. Dominador yan, ano ba nabasa natin to? Regine Roquestas. Malinaw na talagang Panginoon kayo na bahala sa mga talagang malinaw na Panginoon na bahala sa mga ganib na politiko. Yun na nga eh. Wala eh. 'Di ba? Mga ganib na to, Diyos na lang ang bahala sa kanila. 'Di ba? Diyos na lang ang maghusga sa kanila. Tayo itong mga hayop na to akala nila mabubuhay sila ng 1,000 taon dito. Kung makapagnakaw talagang non-stop, walang kabusugan. Dito mga hayop na to, bilib ako rito. Parang walang pagkakontento itong mga animal na to, lalong-lalo dyan sa Senado, Kongreso. Naku, ang dami dyan, puro buhaya. Sus Mariosep, diba? Parang walang kabusugan eh. Hindi makontento kung ano yung meron sila wala eh. Wala nagsasakripisyo eh. Walang gustong tumindig eh. Pero pag araw ng mga bayani diba? Ang gagandang magsalita eh. Diba? Kala mo totoo eh. Pero walang gustong tumindig laban sa mga magnanakaw eh. Walang gustong manindigan laban sa korupsyon. Wala eh. Sa buwatan eh. Galing kay Karin Chala. Carmen Chala. Iba yung hirap, gutom at dusa ang aabutin ng bansa natin hanggat itong mga magnanakaw na to
ang nakaupo sa gobyerno, lantaran na ang nakawan. Yun na nga talagang lantaran na to, talagang makakapal na pagmumukha na itong mga hayop na to. Isipin mo, halatang halata mo, biruin mo, nagtatanong si Franz Castro kung saan napunta yung 125 million. Aba, biglang lumayas ang bilis ni Sara Duterte, nakita nyo ba? Wala na 'di ba? Nag-i-intro pa lang si Franz Castro Representative Franz Castro 'di ba? Nag-i-intro pa lang lumayas na walang iya. Talagang dito, naku po, sus Mariosep, kaawa-awa itong bansa natin to, sa totoo lang mga kapartner, kaawa-awa, kalunos-lunos. 'Di ba? Sa dami ng naghihirap, sa dami ng nagugutom. Pero itong mga leader natin, itong mga hayop na leader natin, ang iniintindi puro pagnanakaw. Hindi nila iniintindi yung kalagayan ng bansa Wala silang pakialam kaysa nagtataasan yung mga bilihin. Wala. Ang iniintindi puro pagnanakaw Ang iniintindi itong mga animal na to. May nagawa na ba para bumaba bilihin? May nagawa na ba para tumaas yung mga sweldo? Wala Ang ginawa nitong mga hayop na to, puro laban sa taong bayan Ang ipinasa nitong mga animal na to, puro laban puro pasakit, puro pahirap sa taong bayan. Ano yun? Confidential fund, intelligence fund, Maharlika fund. Ano pa, yung mga logo na 3 million, yung mga slogan na 49 million. 'Di ba? Yung mga budget diyan sa DPWH, talagang lahat ng ipinasa na ito, lahat ng isinulong na itong gobyerno ito, puro laban sa taong bayan Tapos babanatan tayo sa ayuda, subsidy. Pagkatapos tayong pagnakawan babanatan tayo sa ayuda pagkatapos nilang nakawan babanatan tayo sa ayuda, subsidy. Mga prot lang nila yan yung kadikadiwa para kunwari may ginagawa sila. Pero sa kabila ng lahat, pinagnanakawan na tayo nitong mga animal na to. Kaya dito makikita mo puro panloloko na lang, puro kahayupan na lang ginagawa sa taong bayan puro panloloko na lang ang ginagawa sa taong bayan buti pa nga yung mga magnanakaw sa Quiapo. Buti pa yung mga magnanakaw sa Quiapo, isa lang yung pineperwisyo. Pero itong mga hayop na nakukulong pa yun biruin mo, yung mga magnanakaw sa Quiapo isa lang yung pineperwisyo, pag nahuli nakukulong Pero itong mga animal na to, mga nasa gobyerno, yung mga leader natin na bilyon-bilyon ang ninanakaw, walang iya dinadakila pinapalakpakan Kaya mga magnanakaw rito, ang swerte ng mga magnanakaw rito dito sa bansa ng mga siraulo, dito sa bansa ng mga luko-luko Isipin mo, nagnakaw ka na, dadakilain ka pa. Nagnakaw ka na iboboto ka pa Nagnakaw ka na nagiging kongresista ka pa. Nagnakaw ka na nagiging presidente ka pa. Nagnakaw ka na nagiging vice president ka pa. Kaya napakaswerte ng mga magnanakaw rito. Dinadakila pinapalakpakan pasalamat kayo, dito kayo pinanganak sa bansa ng mga luko-luko. Pero kung sa iba kayo pinanganak, sa Japan kayo pinanganak, ganyan lang ginawa niya, wala na kayo, halakiri na kayo. 'Di ba? Sa ibang bansa pasalamat kayo, yan sila Bong Revilla, sila Duterte, pasalamat kayo, dito kayo pinanganak sa bansa ng mga luko-luko. Kung pinanganak kayo sa mga matitinong bansa katulad ng Japan, wala na kayo, halakiri na kayo, ganyan ang ginagawa nyo, halakiri na kayo, mga hayop kayo. Galing kay Simple Rads, sobrang hayok sa pera ng mga yan, lalo na ang mga Duterte. Sara, wala ng age
magwawakas din kayong lahat sa ngalan ng Ama. Yun na nga, lahat may katapusan. Hindi lahat forever lahat may katapusan yan. 'Di ba? Ika nga, 'di ba? Ika nga, may kasabihan nga 'di ba? Walang forever. 'Di ba? Lahat yan may hangganan yan 'Di ba? Walang forever dito sa Pilipinas. Walang forever dito sa mundo. Yung bakal nga kinakalawang 'di ba? 'Di ba? Galing kay RPY sa buwatan ng mga magnanakaw, mga anak ng mga magnanakaw, apo ng mga magnanakaw, magkakapatid na mga magnanakaw. Bayan ng mga people power na po tayo. Yun na nga 'Di ba? Wala na pinaglololoko na lang tayo nitong mga hayop na 'to Galing kay Ron Kong Ano to? Roy Kongson Sana kumalat itong video sa kasulok-sulukan ng Pilipinas o kahit sa ibang bansa na magising na ang taong bayan kung gaano ka garapal ang korupsyon sa ating bansa. Lalong-lalo na kawawa na ang mahihirap at sila na mahihirap sila na nasa pwesto, nagpapayaman, nakalimutan na ata nila pera ng taong bayan niya. Yun na nga itong mga hayop na to parang walang accountability itong mga hayop na to. Para bang pag-aari na nila ang gobyerno 'di ba? Akala nitong mga animal na to kanila na ang gobyerno. Sila na may-ari ng gobyerno. Wala nang karapatan magtanong ang taong bayan kung saan nagastos siya 125 million. Wala hindi nila maipaliwanag 'di ba? Bagkus pinagtanggol pa, pinagtakpan pa itong mga walang iyang ito, sila Sandro Marcos. Pinagtakpan pa ganito kawalang hiya. Imbis na sana sugpuin ng mga korupsyon, wakasan ng mga korupsyon, labanan ng korupsyon, pero ano ginagawa? Kinakampihan pa. Bakit kinakampihan? Sa buwatan taki pa ng katarantaduhan 'di ba? Kamutan na lang ng likod itong mga hayop na to. Kaya dito makikita mo wala na ang gobyerno. Ang tanong, may gobyerno pa ba tayo? Nararamdaman pa ba natin ang gobyerno sa sobrang taas na ng bilihin? Biruin mo, bigas ngayon magkano na? 58. Wala na yata yung 49 tsaka 48 pinakamababa na yata 52 isang kilo. Isipin mo yan, may gobyerno pa ba? Umiiral pa ba ang gobyerno sa Pilipinas, mga kapartner, sa ginagawa nito mga hayop na to? Biruin mo, ang tataas na ng bilihin, tapos itong mga walang ngayang ito nakawan na nakawan. 'Di ba? Ang dami na nagugutom, tapos itong mga hayop na to nakawan pa rin na nakawan. Non-stop ang pagnanakaw rito, kahit bagong taon, kahit New Year, kahit pandemya, nakawan na nakawan. Walang pinipili itong mga animal na to sa gobyerno. Mga hayop kayo. Talagang dito makikita mo, kaawa-awa itong bansa natin. Kung maiisip mo kung iisipin mo, kaawa-awa talaga. Tapatan na tayo, kaawa-awa. Lalong-lalo na ang matatamaan dito yung mga mahihirap Sigurado, yung mga mahihirap. Talaga makikita mo sa labas, ang dami na nagugutom, mga bata nasa kalye, nasa bangketa. Doon na nakatira wala na hindi na kaya. Sa mahal na ng bilihin, sa mahal na ng mga paupa, siguro pinalayas yun. Tapos nakukuha pa nitong mga hayop na to na pagnakawan ang taong bayan. Sila ba may ginawa na ba? Wala na nga kayong ginawa tapos nakukuha nyo pang magnakaw, mga hayop kayo. Tapos ang lalaki pa ng mga pondo nyo, ang lalaki pa ng mga budget nyo
Wala naman kayong ginagawa. Mga hayop kayo. Talagang dito makikita mo puro panloloko na lang eh. Talagang ala na mga kapartner. Galing kay Juan, kawawa na talaga ang Pilipino sa mga buitre nasa pwesto. Sigurado napapahamon na ang pag-aalsa laban sa mga buhaya. Wala na eh. Bibiliin mo harap-harapan harap-harapan nasa tungkinan ng ilong natin ang pagnanakaw. Isipin mo doon sa pagtatanong ni Franz Castro, simple lang yung tanong, saan napunta yung 125? Kung wala kang itinatago, kung wala kang inililihim, sasagutin mo yun eh. Diba? Ba't biglang lumayas ka? Ibig sabihin, may tinatago ka. Ibig sabihin, may nililihim kayo. Tapos pinagtatakpan pa nitong mga hayop na to, lalong-lalo na itong batang ito, si Sandro Marcos. Ito talagang manang-mana to sa tatay niya, si Raulo rin eh. Si Bongbong Marcos talaga. At pati ito si Sara, manang-mana rin sa tatay niyang mamamatay tao. Isipin mo, simple lang yung tanong kung wala kang ginagawang katarantaduhan. Saan napunta yung 125 million? Saan napunta yun? Diba? Ano kayo? Wala kayong accountability, wala kayong pananagutan. Gusto nyo kung saan na lang mapunta yung budget, doon na lang. Mga hayop kayo. Talagang dito, marami naloko nung panahon ng eleksyon eh. Marami na nabudol-budol, marami naloko, marami na paniwala. Dito sa dalawang ito, kay Sara Duterte tsaka kay Bongbong Marcos, marami na paniwala. Karamihan mga siraulong na paniwala. Kesyo magmumura bigas, kesyo pag nanalo daw, mababayaran na daw yung utang ng Pilipinas. Pag nanalo raw, baka daw yung kayamanan ng mga Marcos ibigay na sa mga Pilipino. Pag nanalo raw, kada isang pamilya may 1 milyon. Yun ang yun ang pumasok sa utak yun ang lumaganap na kasinungalingan yun ang lumaganap na panloloko nung panahon ng eleksyon nung panahon ng pangangampanya na kesyo mababayaran daw ang utang ng Pilipinas pag nanalo. Eto nga, dinagdagan pa nga ang utang ng Pilipinas. Paano niya mababayaran ang utang ng Pilipinas? Eto nga, dinagdagan pa nga. Naging 15 trillion na ang utang natin. Shipin mo yan. Paano niya mababayaran yun? Nagdinagdagan pa nga yung utang. Kaya dito marami naloko Marami na paniwala. Nitong nakaraang eleksyon. Talagang marami naloko. Karamihan dito mga mahihirap ang naloko. Lalong-lalo na dyan sa 20 pesos ang kilong bigas. Isipin mo, lalaki ng budget niyang mga yan. Ang lalaki ng pondo niyang mga yan. Pero 20 pesos ang kilong bigas, hindi nila maibigay. Hindi nila magawa. Pero yung mga malalaking budget, nagagawa nila ng paraan. Katulad niyang DPWH na yan. Ang budget niya sa flood control, 255 billion, sus Mariosep. Nagagawa nila ng paraan. Pero yung 20 pesos, 1 kilong bigas, hindi nila magawa ng paraan. Mga hayop kayo talaga. Talagang dito makikita mo ang gobyerno kung gaano ka inutil. Dito makikita mo ang gobyerno kung gaano ka walang iya. Mga walang silbi. Itong ating gobyerno. Imbis na sana kumbaga imbis na sana paglingkuran tayo ng gobyerno, para bang taong bayan pang naglilingkod sa gobyerno. Parang tayo pang naglilingkod sa kanila mapagsilbihan lang sila Mga hayop kayo. Talagang dito mga wala ng buto sa gulugod itong mga animal na to. Mga wala ng buto sa gulugod. Kaya talagang kawawa ang taong bayan sa mga ganitong klaseng gobyerno. Wala sindikato 'di ba? Taki pa ng kahayupan pinagtakpan pa si Sara nitong mga animal na to. Bakit? Doon sila kikita kung saan sila kikita, doon sila kung saan sila makikinabang, doon sila itong mga hayop na to 'di ba?
Kaya dito, walang mangyayari pagka ganitong klaseng gobyerno, kampi-kampihan. Buti sana kung kampi-kampihan sa ano sa pakikipaglaban sa mga trapo, sa mga magnanakaw. Wala eh. Kampi-kampihan sa pagnanakaw eh. Kung saan makikinabang, doon itong mga hayop na to. Kung saan makakasabsab, kung nasaan yung darak, doon itong mga animal na to dyan sa kongreso, dami mga baboy dyan. Oh. Kaya nga yan tawag ko dyan batasang pambulsa eh. Dahil lahat binubulsa nitong mga hayop na to eh. Ha? Oh. 'Di ba? Kaya kawawa na ang taong bayan. Sa mga ganitong klaseng gobyerno, mga nakaupo. Wag na tayo umasa pa. Uunlad pa tayo. Aasenso pa tayo. Wala na. Talagang makikita mo sa labas ang dami na nagugutom. Wala na, hindi na kaya. Sa mahal ng presyo ng bigas, Sus Mariosep, ginto na ang bigas ngayon 'di ba? Ang presyo ng mga bilihin ginto na kaya nga golden hirap na oh, yan ang ano niyan, golden hirap oh. Kaya dito makikita mo wala na. Daanin na lang natin sa dasal sa dasal na lang natin daanin, baka sakali walang imposible sa Panginoon pero kung dito tayo aasa sa gobyernong ito, walang mangyayari. Walang mangyayari mga kapartner. Talagang kumbaga sa itong administrasyong ito, talagang dadalin tayo ilalaglag tayo lahat sa bangin nito. Itong administrasyon na to, lahat tayo ilalaglag sa bangin nang walang katiyakan mga kapartner. Isipin mo yan. Talagang mga walang iya. Grabe. Talagang hindi makontento itong mga hayop na to. Talagang mga swapang mga ganib. Kaya ang problema rito, gobyerno. Ang problema rito, hindi ang taong bayan, gobyerno. Ang problema dito, mga kapartner. Oh. 'Di ba? Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming salamat po at binabati natin muli ang mga OFW tsaka mga immigrant at yan nga lang ang pag-asa natin yung mga OFW, mga immigrant, yan na lang ang pag-asa natin. Tatapatin ko na kayo, yan na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Kumbaga sa yan na lang ang bumubuhay sa Pilipinas, yung mga OFW tsaka mga immigrant. Yan na lang ang bumubuhay, kaya nakakatayo pa itong Pilipinas Kaya muli mga kapartner, maraming salamat at God bless po sa atin lahat. Pagpalain tayo.